Napansin mo na ba na maraming tao nagsusumikap at hindi kumikita? Ang kayamanan ay ipinanganak sa utak, sabi ni Napoleon Hill, at marahil kaya't ang iyong kalayaan sa pananalapi ay tila malayo pa. At kung ito ay tila walang katotohanan, tumingin sa paligid mo. May mga taong nagtatrabaho buong buwan, laging pagod, pero sira pa rin. Habang ang iba na tila mas nakaka-relax ay nag-isip ng iba at ang pera ay dumadaloy lamang. Hindi swerte yon. Yan ang mayamang mindset. At nilinaw ni Napoleon Hill, may akda ng isa sa mga pinakadakilang klasiko ng edukasyon sa pananalapi. Ang pera ay unang nilikha sa isip at pagkatapos lamang sa katotohanan. Ngunit karamihan sa mga tao ay binabaliwala ito, nabubuhay sa pamamagitan ng malupit na puwersa at nakakalimutan ng tungkol sa utak. Sa video na ito, mauunawaan mo kung bakit hindi sapat ang pagsusumikap at kung paano ang mga nag-iisip ng madiskarteng na may kalayaan sa pananalapi at intensyon ay maaaring lumikha ng mga ari-arian at bumuo ng yaman kahit na may maliit na kita. At sa huli, ipapakita ko sa iyo ang mental formula na tahimik na inilalapat ng mayayaman araw-araw habang ang iba ay napapagod lang at nananatiling natigil sa pagpapalitan ng oras para sa pera. Naisip mo na ba na ang lahat ng matalinong pera na umiral sa mundo ay nagsimula bilang isang simpleng pag-iisip? Tama yan. Bago maging passive income, cash flow o positibong pahayag, ang kayamanan ay nagsisimula sa isang ideya, malinaw, obsessive, halos nasasalat. Minsan ay sinabi ni Napoleon Hill na anuman ang maisip at mapaniwalaan ng isip ng tao, ito ay makakamit. Ang problema ay ang karamihan sa mga tao ay hindi kahit na huminto upang magbuntis ng kahit ano. Inuulit lang nila ang mga gawain. Alam mo ang lalaking yumaman sa isang burger joint sa isang mahirap na lugar. Bago ibenta ang kanyang unang burger, na-visualize niya ang bawat detalye, ang lokasyon, ang mga presyo, ang differentiator. Iyon ang unang kapanganakan ng kanyang pera, isang strategic mindset. Ang pangalawang kapanganakan ay dumating kasama ng pagpapatupad at kaya lumikha siya ng isang tunay na asset, isang negosyo. Ngayon isipin, ano ang pinapakain mo sa iyong isipan? Pagkabalisa o plano, takot o pangitain? Habang libu-libo ang patuloy na naghahabol ng dagdag na kita, kakaunti ang nagtatanim ng pera sa kanilang isipan. Ito ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga nabubuhay lamang at ng mga nagtatayo ng kalayaan sa pananalapi. At kung naniniwala ka pa rin na ang kayamanan ay tungkol lamang sa pagtatrabaho at paghihintay na dumating ito sa iyong account, huwag mag-alala. Dahil ang susunod na hakbang ay magpapakita sa iyo kung bakit karamihan sa mga tao ay nabubuhay sa pawis, hindi sa mga resulta. Gusto mong maunawaan kung bakit ito nagpapanatili ng napakaraming tao na natigil sa karera ng daga. Pagkatapos ay manatili sa akin. Ang susunod na punto ay magpapagulo sa iyong isipan. Buwan-buwan na uulit ang eksena. Papasok ang sweldo, lalabas ang mga bayarin, nawawala ang kuryente, at ang pinakanakakatakot na bahagi, maraming tao ang nag-iisip na ito ay normal. Nabubuhay sila sa autopilot, pagsasagawa ng mga gawain, paggiling mula Lunes hanggang Lunes, ngunit walang tigil sa isang sandali upang isaalang-alang kung ang lahat ng pagsisikap na ito ay bumubuo ng ilang uri ng pag-aari o pinasisigla lamang ang isang walang hanggang cycle ng pagmamadali. Hindi ito financial literacy, ito ay kaligtasan ng buhay, at ang presyo ay mataas. Ito ay binabayaran sa ipinagpaliban na mga pangarap at tinanggihan ang kalayaan. Ang mga hindi binabaliwala ang mental na aspeto ng pera ay palaging nag-aapoy. Walang sapat na oras upang matutunan kung paano makatakas sa karera ng daga o sapat na lakas upang ilapat ang madiskarteng pag-iisip. Ang natitira kadalasan ay pagod.
At ang pinakamasama sa lahat, ang tao ay nagsisimulang mag-isip na ang problema ay sila, samantalang ang problema ay ang sistemang nagturo sa atin na sumunod, hindi mag-isip. Ang katotohanan ay malupit. Maaari kang magsumikap ng higit pa kaysa dati at nasa parehong lugar pa rin. At alam mo ba kung bakit ito nangyayari? Dahil ang pagsisikap na walang direksyon ay parang paggaod sa isang bilog. Napapagod ka, ngunit hindi ka umuunlad. At samantala, ang mga may kasanayan sa kanilang pag-iisip at pagpaplano ay umaani ng mga gantimpala ng isang hinaharap na binalak, hindi improvised. Kaya huminga ng malalim dahil sa susunod na punto ay tatalakayin natin ang isa sa pinakamalaking ilusyon sa buhay pinansyal. Ang paniniwala na kapag mas maraming pawis, mas marami kang kikitain. At ang paghahayag na ito ay makapagliligtas sa iyo ng mga tao ng pagkabigo. Ang ilang mga tao ay nagtatrabaho ng 12, 14 o kahit 16 na oras sa isang araw. At sa katapusan ng buwan, halos wala silang oras upang huminga. Samantala, ang ibang mga tao na minsan ay tila hindi gaanong abala ay namamahala sa paglalakbay, pamumuhunan at pagpapalaki ng mga negosyo. Alam mo ba kung ano ang naghihiwalay sa dalawang realidad na ito? Hindi ito pisikal na lakas. Ito ay madiskarteng pag-iisip. Ang mundo ngayon ay hindi nagbibigay ng gantimpala sa mga taong higit na nagpapawis. Ginagantimpalaan nito ang mga nakakagawa ng pinakamalaking halaga sa kung ano ang mayroon sila. At naunawaan na ito ni Napoleon Hill halos isang siglo na ang nakalipas. Ang sinumang naniniwala na ang pawis lamang ang nagbabayad ng mga bayarin ay nakulong sa isang hindi napapanahong lohika. Oo, mahalaga ang pagsisikap, ngunit kailangan itong gamitin sa serbisyo ng isang matalinong diskarte. Kung hindi, ito ay nagiging isang pag-aaksaya ng buhay. Ang halimbawa ay simple. 2 bricklayer ay maaaring magdala ng mga brick sa buong araw. Ngunit isa lamang sa kanila ang nakakaunawa kung paano gawin iyon sa isang kumikitang proyekto. Ang isa ay gumagana, ang isa ay nagtatayo, ang isa ay tumatanggap ng sweldo, ang iba ay lumilikha ng mga ari-arian. Ang pagkakaiba, pangitain, mindset, pagpaplano. Ngayon, maaaring iniisip mo, ngunit sinusubukan ko ng husto. Ang tanong ay ang pagsisikap ba na ito ay naaayon sa isang plano na naglalapit sa iyo sa kalayaan sa pananalapi o ito ba ay nagsisilbi lamang upang bayaran ang susunod na bayarin? Sa susunod na punto, tatalakayin natin ito ng mas malalim. Bakit ang pag-iisip ng madiskarteng ay mas mahirap kaysa sa inaakala ng maraming tao? Ngunit doon mismo nagbabago ang laro. At ang susunod na mangyayari ay maaaring mag-abala sa iyo, ngunit maaari ka rin nitong palayain. At kung ang nilalamang ito ay nakapagpaisip sa iyo ng anuman, mag-subscribe sa channel ngayon. Ito ay simula pa lamang. Napansin mo na ba kung paano ang ilang mga tao ay tila palaging abala, ngunit hindi nakakarating kahit saan? Ito ay tulad ng pagiging nasa isang gilingang pinepedalan, maraming paggalaw, walang pag-unlad. Ito ang larawan ng isang taong nabubuhay sa full effort, no strategy mode. They work, they dedicate themselves, they rush, pero hindi sila nagpaplano, hindi nag-aaral, hindi nag-optimize. At pagkatapos kahit na sa lahat ng pawis, ang mga resulta ay hindi darating. Parang sinusubukang punan ng isang tumutulo na balde. Hindi ito kawalan ng trabaho. Ito ay isang kakulangan ng inilapat na katalinuhan sa pananalapi. Sino man na nagsisimulang mag-aral kung paano yumaman sa kaunting mabilis na nauunawaan. Ang pagiging produktibo ay hindi tungkol sa paggawa ng higit pa. Ito ay tungkol sa paggawa ng tama. At ito ay nagsisimula sa isang tanong na halos walang nagtatanong. Saan ako dinadala ng pagsisikap na ito? Nagtalo si Napoleon Hill na ang pag-iisip ay nauuna sa pagkilos. Kung walang malinaw na direksyon, ang anumang aktibidad ay ingay lamang. Ngayon,
Kapag pinagsama mo ang pag-aaral, edukasyon sa pananalapi, pagtuon at pag-uulit, nagbabago ang lahat. Magsisimula kang makakita ng tunay na pag-unlad sa kalahating oras. Kaya naman, ang ilang mga tao, kahit kaunting oras, ay nakakagawa ng karagdagang kita, nagtatayo ng mga negosyo at namumuhunan. Hindi sila gumana ng higit pa, mas gumagana sila. Habang ang ilan ay nagtatrabaho hanggang sa kamatayan upang mabuhay, ang iba ay gumagawa ng mga sistema, nag-aayos ng kanilang araw, nag-aayos ng kanilang pagtuon at umaani ng mga gantimpala. At narito ang isang hindi komportable na katotohanan. Ang pag-iisip ay mas masakit kaysa sa pagdadala ng timbang. At iyon ang dahilan kung bakit halos walang gumagawa nito. Ngunit ang mga nakakabisa nito, master ang pera. At sa susunod na punto, haharapin natin ang sakit na ito. Dahil ang pag-iisip, talagang pag-iisip, ang unang hakbang tungo sa kalayaan, ang brutal na katotohanan ay mas madaling gugulin ang araw sa pagkumpleto ng mga gawain kaysa huminto at magtanong kung ang lahat ay may katuturan. Ang pag-iisip ay nangangailangan ng lakas ng loob. Nangangailangan ito ng pagharap sa mga hindi komportabling katotohanan. Mas mapayapa ang manatili sa iyong nakagawian kaysa harapin ang katotohanan na maaaring tumakbo ka sa maling direksyon sa loob ng maraming taon. Tinawag ito ni Napoleon Hill na busyness hypnosis, ang ilusyon na ang pagiging abala ay kapareho ng pag-unlad. Kapag huminto ka para magmuni-muni, may magsisimulang mag-abala sa iyo, ipinagpapalit ko ba ang aking buhay para sa mga bayarin? At doon nakasalalay ang pagbabago dahil ang pag-iisip ang simula ng panloob na revolusyon na nauuna sa anumang tahimik na kayamanan. Ang sakit ng pagbabago ay totoo, ngunit ang presyo ng pagpapatuloy sa autopilot ay mas mataas. Ngunit karamihan sa mga tao ay umiiwas dito. Ipinagpalit nila ang pag-iisip para sa distraction, tumakas para sa maling produktibo. Ang resulta, nagiging kog sila sa plano ng isang tao, ang naghihiwalay sa mga nakakamit ng kalayaan sa pananalapi mula sa mga namumuhay ng walang pagbabago ay ang lakas ng loob na huminto, magmuni-muni at magbago ng landas. At kapag na-master mo ang prosesong ito, may mangyayaring hindi ka panipaniwala, lumampas ka sa reaksyon at kontrolado mo. Higit pa rito, ang mga kumokontrol sa kanilang mga isip ay nagsisimulang kontrolin ang kanilang sariling mga resulta. At iyon ang susunod. Sa susunod na punto, tatalakayin natin ng eksakto iyon kung paano lumampas sa reactivity at simulan ang pagdidisenyo ng iyong buhay bilang isang arkitekto ng iyong sariling kayamanan. Habang ang libu-libo ay gumigising araw-araw upang patayin ang apoy at habulin ang mga pagkatalo, ang iilan na nakakabisado sa kanilang isipan ay 2, 3, kahit 5 hakbang sa unahan. Hindi sila nabubuhay sa reaction mode. Nakatira sila sa construction mode. Alam mo ba kung bakit? Dahil naiintindihan nila na ang pag-iisip ang pinakamahalagang pag-aari na maaaring paunlarin ng isang tao. Ang isip ang magpapasya kung ano ang iyong kukonsintihin, kung ano ang iyong hahabulin at kung ano ang iyong itatayo. Sinabi ni Napoleon Hill na ang isip ay maaaring ang iyong pinakadakilang kakampi o ang iyong pinakamasamang saboteur. Ang mga hindi nakakabisa nito ay nabubuhay na hostage sa mga emerhensya, mga bayarin, hinihingi, mga distractions. Ngunit ang mga nagsasagawa ng utos ay lumikha ng puwang upang mag-isip, magplano at magsagawa ng may layunin. Ang mga taong ito ay hindi naghahabol ng pera, nagdidisenyo sila ng mga asset na kumikita at iyon ay ganap na nagbabago sa laro. Hindi sila tumutugon sa kaguluhan. Lumilikha sila ng mga sistema na gumagana para sa kanila. Ang pagkontrol sa iyong isip ay hindi isang talento. Ito ay isang kasanayan. Ito ay nakagawian, disiplina at pagpili. At higit sa lahat, kahit sino ay maaaring magsimula ngayon. Ngunit ang mga nakakaunawa lamang sa kapangyarihan nito
ang tunay na nagtatayo ng pangmatagalang kalayaan sa pananalapi. At doon papasok ang susunod na punto, kung paanong ang hindi pagkakaroon ng plano ay nagpapayaman sa iyo at iba pa. Kung ano ang susunod na mangyayari, maaring iba ang pagtingin mo sa iyong kasalukuyang trabaho. At marahil, pag-isipang muli ang lahat. Kung hindi mo alam kung ano mismo ang gusto mo, magagawa ng anumang landas. At halos palaging humahantong ito sa pagbuo ng pangarap ng ibang tao. Iyan ang nangyayari sa mga nabubuhay ng walang plano. Nagiging kog sila sa proyekto ng ibang tao. Gumising sila, nagtatrabaho, naghahatid, umuulit ngunit hindi kailanman tinukoy ang kanilang sariling kapalaran. Tinawag itong drift ni Napoleon Hill, ang mapanganib na ugali ng pamumuhay ng walang direksyon. And guess what? Palaging pinapaboran ni drift ang mga may plano. Tanging ang planong iyon ay hindi sa kanila. Pag-isipan ito, kung hindi mo itinakda ang iyong mga layunin, ang iyong mga prioridad, ang iyong mga layunin, gagawin ito ng mundo para sa iyo. At maniwala ka sa akin, ang resulta ay bihirang kasama ang financial freedom, passive income o time management. Ngayon, alam mo kung ano ang mas baliw. 3 simpleng aksyon lamang ang kailangan sa isang linggo na ginagabayan ng isang malinaw na layunin upang baguhin ang random na pagsisikap sa sadyang paggalaw. 3 aksyon, linggo-linggo. Binabago niya ng lahat. Ngunit para magawa ito, kailangan mo ng papel, panulat at mga tamang tanong. Ano ang gusto ko? Bakit ito mahalaga? Ano ang nagpapalapit sa akin ngayon? Ang ganitong uri ng kalinawan ay nag-aalis sa iyo sa nakagawiang bumbero at inilalagay ka sa posisyon ng isang arkitekto ng iyong sariling buhay. At doon na natin sinisimulan ang pag-activate ng wealth formula na ginagamit ng mga tunay na mayaman. At sa susunod na punto, mauunawaan mo ang formula na ito at kung bakit ito gumagana kahit na tila hindi sigurado ang lahat. Hindi pinalad ang mayayaman. May pamamaraan sila, isang malinaw na formula sa pag-iisip na nagsisimula sa isang ideya. Ngunit hindi basta-bastang ideya, ito ay ipinanganak ng isang nag-aalab na pagnanasa, ang uri na nagpapanatili sa iyo ng gising sa gabi, na kumukuha ng iyong isip hanggang sa ito ay kumilos. Binibigyang diin ni Napoleon Hill na ang lahat ng tagumpay ay nagsisimula sa panloob na apoy na ito. Kung wala ang pagnanais na ito, anumang plano ay maligamgam, anumang aksyon ay marupok, anumang balakid ay nagiging dahilan. Sa pamamagitan nito, maging ang kakapusan ay nagiging panggatong. Ang pangalawang hakbang ay ang plano. At narito ang isang lihim. Ang plano ay hindi kailangang maging perpekto. Kailangan lang umiral. Maraming tao ang natigil sa paghihintay ng pinakamahusay na diskarte, ang tamang sandali, ang perpektong mapagkukunan. Ngunit ang mga nakakaunawa sa mayamang pag-iisip ay alam na ang plano ay nahuhubog sa pagsasanay, hindi sa teorya. Ang simpleng pagkilos ng paglalagay ng landas kahit na pansamantala ay inuuna ka sa 70% ng mga taong hindi man lang sumubok. Pagkatapos ay dumating ang pagpapatupad, ang yugto kung saan nabuo ang mga pangarap. At dito maraming tao ang nadudulas dahil gusto nila ng masyadong mabilis na resulta. Ngunit alam ng sinumang naglalapat ng madiskarting pag-iisip sa paggawa ng pera, ang pagpapatupad ay isang marathon, hindi isang solong pagsabog. Ang isang hakbang sa isang araw ay mas mabuti kaysa sa 1,000 ideya ng walang aksyon. Dahil ang pagkilos, kahit maliit, ay lumilikha ng traksyon. At ang traksyon sa paglipas ng panahon ay lumilikha ng mga resulta. Ang sikreto ay hindi one-off intensity. Ito ay nakatarget na pagkakapare-pareho. At pagkatapos ay darating ang pinakanapapabayaang yugto para sa karamihan, pag-uulit. Nauunawaan ng mga mayayaman na ang pag-uulit sa kung ano ang gumagana ay hindi nakakapagod. Ito ay madiskarte. Sinusubukan nila, inaayos at inuulit.
Nag-scale sila, nag-automate sila, pinipino nila. Ito ay kung saan ang pagsisikap ay nagiging isang sistema at ang sistema ay nagiging aktibo. Dito isinilang ang passive income, ang negosyong tumatakbo ng wala ka, ang pamumuhunan na kusang lumalago. Bagamat marami ang sumuko pagkatapos ng ikatlong pagkakamali, ang mayayaman ay nagtatayo sa ika-20 tagumpay. Ang formula na ito ay hindi nangangailangan ng henyo o pera ng binhi. Nangangailangan ito ng kalinawan, paghahangad at disiplina. Ang ideya, plano, pagpapatupad, ikot ng pag-uulit ay hindi isang magandang konsepto. Ito ang hindi nakikitang istruktura sa likod ng lahat ng tahimik na pagbuo ng kayamanan. Karamihan sa mga tao ay lumalaktaw sa mga hakbang, hindi pinapansin ang mindset, at sumuko sa unang slip. Ngunit ang mga sumusunod sa daloy na ito, kahit na may mga kabiguan, kahit na may takot, ay umaani ng mga resulta na tila hindi ka pani-paniwala. Ngunit ito ay lohika lamang na inilalapat ng tuloy-tuloy. At kung titingnan mo ang anumang kwento ng tagumpay sa totoong buhay mula sa isang channel sa YouTube, hanggang sa coffee shop sa kapitbahayan, mula sa isang online na kurso hanggang sa isang mamumuhunan sa real estate, makikita mo ang parehong framework na ito. Ito ay pangkalahatan. At ang pinakamakapangyarihan, ito ay gumagana para sa mga kumikita ng kaunti, para sa mga nagsisimula sa simula, para sa mga pagod ngunit gustong magbago. Ang susunod na hakbang ay nagpapakita kung paano ilapat ito sa pagsasanay kahit na walang oras, pera o suporta. At kung ano ang susunod ay maaaring ang iyong bagong pang-araw-araw na ritual tungo sa kalayaan sa pananalapi. Aminin natin, ang pagsusumikap mag-isa ay hindi nagdudulot ng yaman. Kung nangyari ito, ang bricklayer na nagtatayo ng mga mansyon ay magkakaroon ng ilan. Ang kulang ay hindi pawis, ito ay madiskarteng direksyon. Ang pagkakamali ay magsimula sa pisikal na lakas at saka lamang mag-isip. Ang mayayaman ay nag-iisip bago kumilos, pinag-aaralan nila, pinaplano at pagkatapos lamang isagawa ng may pagtuon. Sa sitwasyong ito, ang pagsusumikap ay nagiging isang pingga, isang driver ng malinaw na mga ideya, hindi isang pagtakas mula sa kakulangan ng kalinawan. Isaalang-alang ang klasikong halimbawa ng dalawang nagbebenta ng brigadero. Parehong gumagawa ng parehong matamis na pakikitungo, na may parehong talento sa parehong kapitbahayan. Ibinebenta ito ng isang improvised sa ibang lokasyon araw-araw nang walang kontrol sa gastos o diskarte. Ang iba ay kinakalkula ang mga gastos, lumikha ng isang simpleng tatak, pumili ng mga nakapirming lokasyon at bumuo ng katapatan ng customer. Gumagana ang isa, yung iba nagtatayo ng negosyo. Sa maikling panahon, ang isa ay kumikita ng isang oras-oras na rate. Yung iba kumikita kahit hindi siya nagbebenta dahil lumikha siya ng halaga. Ito ay nagpapatunay na ang pagpapalit ng pagsisikap sa halaga ay hindi isang bagay ng lakas. Ito ay isang bagay ng pag-iisip. At narito ang madalas na itinuro ni Napoleon Hill. Ang pag-iisip ay ang pinakamahirap na gawain kaya kakaunti ang gumagawa nito. Kapag binaligtad mo ang lohika na ito at gumawa ng pagsisikap na maghatid ng isang plano, magbabago ang lahat. Hindi ka na burnout. Nag-uunlad ka. At kahit na may parehong oras sa araw, ang mga resulta ay pinarami. Kaya ang tanong ay, may layunin ba ang iyong trabaho o pag-apula lang ng apoy? Pinapagod mo ba ang iyong sarili para sa isang plano o nabubuhay ka lang ng isa pang buwan? Sa susunod na seksyon, susuriin natin ang pangunahing pagbabagong ito, kung paano ihinto ang pagpapalitan ng oras para sa pera at sa wakas, ay simulan ang paglikha ng kalayaan ng matalino. At ang susunod na bahaging ito ay maaaring kung ano ang naghihiwalay sa pagmamadali ng iyong buhay. Mula sa pagbuo ng iyong kalayaan sa pananalapi. Ang matematika ay hindi kailanman nagdadagdag. Mayroon kang 24 na oras sa isang araw.
at iyon na. Kung ang bawat dolyar na iyong kinikita ay direktang nakasalalay sa iyong oras, ikaw ay nakulong. Kahit kumita ka ng maayos, predefined na ang kisame. Ito ang limitasyon ng iyong katawan, ng iyong enerhiya, ng iyong buhay. At dito ginugugol ng maraming tao ang kanilang buong buhay, pagbebenta ng oras. Pero iba ang iniisip ng mga mayayaman. Nagbebenta sila ng halaga, nagtatayo ng mga asset at gumagawa ng oras para sa kanila. Isipin ng isang taong nagsulat ng libro, gumawa ng kurso, nag-set up ng channel sa YouTube o namuhunan sa real estate. Kapag ang unang pagsisikap ay ginawa, ito ay patuloy na bumubuo ng passive income. Ito ay isang asset na nakakakuha ng kita kahit na walang palaging presensya. Ito ay kabaligtaran ng direktang pagpapalitan ng oras para sa sweldo. Kaya naman, ang mga nag-iisip ng pangmatagalan ay laging naghahangad na lumikha ng mga sistem na gumagana kahit na wala ang kanilang pang-araw-araw na pangangasiwa. Itinuro ni Napoleon Hill na ang isip ay dapat na abala hindi lamang sa mga gawain, ngunit sa mga ideya na nagpaparami sa kanilang sarili. Kapag nag-invest ka ng oras sa paglikha ng isang bagay na dumarami, ito man ay isang digital na produkto, isang automated na proseso o isang magandang pamumuhunan, ikaw ay naglalagay ng mga pundasyon para sa tunay na kalayaan sa pananalapi. Hindi ito tungkol sa pagtigil sa trabaho. Ito ay tungkol sa pagtiyak na ang iyong trabaho ay nag-iiwan ng isang legacy ng pangmatagalang resulta. Ang problema ay iniisip ng karamihan na ito ay isang bagay na ang mga milyonaryo lang ang makakamit. Pero hindi pala. Maaari kang magsimula sa maliit. Isang simpleng e-book, isang automatable na serbisyo, isang subok na ideya na may kaunting mapagkukunan. Ang mahalaga ay ang prinsipyo, ang pagtatrabaho ng mas kaunti at ang kita ay hindi isang pipe dream. Ito ay resulta ng pagpaplano, pagtuon at matalinong pagpapatupad. At sa susunod na seksyon, makikita mo ng eksakto kung paano ito gagawin kahit na sa kasalukuyan ay nararamdaman mong maliit ang kinikita mo at nabubuhay ka ng magkadikit. Manatili sa akin dahil ang susunod ay isang praktikal na hakbang-hakbang na gabay sa pagbabago ng iyong buhay, pinansyal, sa kung ano ang mayroon ka na. Ang pinakamalaking pagkakamali na ginawa ng mga mababa ang kita ay ang pag-iisip na mababago lamang nila ang kanilang buhay kapag sila ay kumikita ng mas malaki. Ngunit ito ay eksaktong kabaligtaran. Magsisimula kang magbago bago dumating ang pera kapag nagsimula kang mag-isip ng iba. Ang unang hakbang, gumawa ng pang-araw-araw na block ng pag-iisip. 15 minuto sa isang araw, iyon lang para magmuni-muni na may hawak na papel. Ano ang gusto ko? Paano ko mas magagamit ang oras ko ngayon? Ano ang pumipigil sa akin na sumulong? Parang simple lang, ngunit ito ay revolusyonaryo. Ikalawang hakbang, tanungin ang normal. At ito na marahil ang pinakamahirap. Pinanormalize ng lipunan ng utang, konsumerismo, kabuuang pag-asa sa sweldo at kakulangan ng ipon. Kung susundin mo ang modelong ito ng walang pag-aalinlangan, ikaw ay magiging isang istatistika, hindi isang kwento ng pagtagumpayan ng mga hadlang. Kailangan ng lakas ng loob na tumanggi sa mga pagbabayad ng hulugan, sa karapat-dapat sa isang katapusan ng linggo, sa walang laman na katayuan. Dahil habang ang ilan ay naglalagay ng isang palabas, ang iba ay nagtatayo ng tahimik na kayamanan. Pangatlong hakbang, subukan ng mga simpleng ideya plus mabilis na pagsasaayos. Sa halip na maghintay para sa perpektong ideya o perpektong sandali, kumilos ka sa kung ano ang mayroon ka. Magbenta ng cake sa trabaho, gumawa ng PDF na may mga tip na pinagkadalubhasaan mo, mag-alok ng isang bagay sa pamamagitan ng direktang mensahe. Kumilos ng maliit, ngunit kumilos. At doon pumapasok ang kapangyarihan ng pag-uulit. Sa bawat pagtatangka ay may kaliwanagan. Sa bawat pagkakamali ay may kasamang pagsasaayos.
ito ay bumubuo ng tunay na pag-aaral. Ito ang mental formula ng mayayaman na inilapat sa totoong buhay. At panghuli, ang ika-4 na hakbang, mamuhunan sa kaalaman bago ang katayuan. Ang bawat dolyar na ginugugol sa tunay na pag-aaral, kurso man ito, libro o mentoring, ay dumarami ang babalik. Ang pera na ginugol sa pagpapakita ay nawawala ng walang bakas. Sinabi ni Napoleon Hill, ang organisadong edukasyon ay ang simula ng lahat ng kapalaran at hindi ito tradisyonal na edukasyon, ngunit sa halip ay pinansyal, asal, pag-iisip at madiskarteng edukasyon. Ang 4 na hakbang na ito ay hindi nangangailangan ng mataas na sweldo o maraming oras. Nangangailangan sila ng pagpapasya. At kahit na mukhang napakasimple ng mga ito para gumana, ang mga ito mismo ang magsisimulang mag-alis sa iyo sa improvisasyon at sa laro ng mga taong nagdidisenyo, nag-execute at nagtatayo. Sa susunod na seksyon, ipapakita namin sa iyo kung ano ang nagpapasigla sa pagbabagong ito araw-araw at kung paano protektahan ang iyong isip upang gumana ito para sa iyo. At kung isa lang sa mga hakbang na ito ang ipapatupad mo ngayon, mararamdaman mo na ang epekto. Ngunit kung ano ang susunod ay kung ano ang nagbibigay lakas sa pagbabagong ito ng tuloy-tuloy. Hindi mo kailangan ng MBA para yumaman, ngunit kailangan mong protektahan at alagaan ang iyong pinakamalaking asset, ang iyong isip. Doon nagsisimula ang lahat at tulad ng anumang mahalagang asset, kailangan itong alagaan ng may pare-pareho, intensyon at kalidad. Alam mo ba ang kasabihang ikaw ang karaniwan sa 5 taong madalas mong kasama? Ganito ang sinabi ni Napoleon Hill, kung nakikipag-hangout ka sa mga negatibo, limitado at kampante na mga tao, magsisimulang gumana ang utak mo sa ganong pattern. Ang kabaligtaran ay totoo rin. Kapag maingat mong pinili ang nilalaman na iyong kinokonsumo, ang mga aklat na iyong binabasa, ang mga channel na iyong pinapanood, ang mga kapaligiran na madalas mong pinupuntahan, ang iyong isip ay nagsisimulang lumawak. Nakikita mo ang mga posibilidad kung saan dati ay mga obstacle lang ang nakikita mo. At hindi ito tungkol sa nakakalason na positibo, ngunit tungkol sa diskarte sa pag-iisip. Ang pag-iisip na parang isang mayaman ay hindi niloloko ang iyong sarili. Sinasanay nito ang iyong utak na maghanap ng mga solusyon, makakita ng mga pattern at lumikha ng mga pagkakataon. At narito ang isang detalye na ginagawa ng ilang tao, mag-record ng mga ideya. Sa tuwing may lalabas na kaisipan, koneksyon at kapansin-pansing parirala, isulat ito. Ang isip ay parang matabang lupa pero nakakalat din. Ang hindi nakasulat ay nawawala. Gumawa ng isang notebook ng mga ideya, isang tala sa iyong telepono, isang kahon ng solusyon sa pag-iisip. Ito ay maaring mukhang maliit, ngunit ito ay gumagawa ng isang malaking pagkakaiba. Ginagawa ito ng mga pinakadakilang negosyante. Ang pangkaraniwan ay umaasa lamang sa memorya. Kasabay nito, kailangan mong protektahan ang iyong isip mula sa ingay. Kabilang dito ang tsismis, balita na nagdudulot lamang ng takot at social media na ikinukumpara ang iyong buhay sa iba. Ang lahat ng ito ay sumisira sa kumpiyansa. Binabaluktot ang katotohanan at binabawasan ang iyong malikhaing enerhiya. Ang isip ay hindi lumalaki sa kaguluhan. Ito ay umuunlad sa pagtutok. Kailangan mong lumikha ng isang kapaligiran na nagpapalaki sa iyong paningin, hindi lumulunod sa iyong mga pangarap. Palaging nauuna ang mayamang isip bago ang mayamang bank account. Hindi ka makakalikha ng pangmatagalang kasaganaan na may kakaunting pag-iisip. Hindi ka makakabuo ng kalayaan gamit ang isang survival mindset. Ang pagbabago ay nagsisimula sa loob at ang magandang balita, ito ay ganap na nasa iyong kontrol. Walang makakapigil sa iyo na mag-isip ng mas mahusay, pumili ng mas mahusay, o mas mahusay na pakainin ng iyong utak.
At sa kapangyarihang ito sa iyong mga kamay o sa halip sa iyong isipan na maaari mong tunay na baguhin ang iyong buhay pinansyal. Ngayong naiintindihan mo na kung paano gumagana ang paglalakbay mula sa ideya hanggang sa asset, mula sa pagsisikap hanggang sa pagpapahalaga. Oras na para gawing desisyon ito dahil ang pag-iisip ang simula, ngunit ang pag-arte ang nagpapabago sa lahat. Ngayon sagutin mo ako ng tapat, magpapatuloy ka ba sa autopilot? O kontrolin mo ba ang iyong buhay pinansyal ngayon? Ang lahat ng iyong natutunan dito ay hindi malayong teorya, practice na. Ito ay aksyon. Ito ang formula na ginagamit ng mayamang katahimikan habang ang karamihan ay patuloy na naniniwala na ang pisikal na pagsisikap lamang ang nagdudulot ng mga resulta. Ang pera ay ipinanganak sa isip at ang kalayaan ay nagsisimula sa isang pagpipilian. Ang tanong na kailangan mong alisin dito ay ilang taon ka pang maglalaan ng oras sa pangangalakal para sa pera bago ka magtayo ng isang bagay na magbabayad sa iyo kahit na nagpapahinga ka? Marahil ay nababalot ka pa rin ng mga pagdududa, kawalan ng oras at isang masikip na sweldo. Ngunit kung ano ang kulang sa iyo sa mga mapagkukunan ngayon ay maaaring mapunan ng may kalinawan, pagtuon at patuloy na ipinapatupad na plano. Kaya kung ito ay sumasalamin sa iyo, huwag hayaan itong mamatay dito. Ang iyong susunod na desisyon ay maaaring maging punto ng pagbabago sa iyong kwento. Mag-subscribe sa channel ngayon, i-activate ang bell at sumali sa komunidad na ito ng mga taong piniling mag-isip, kumilos at umunlad ng matalino. Sa mga susunod na video, susuriin namin ng mas malalim ang lahat ng ito na may higit pang praktikal at na-access na mga diskarte upang matulungan kang lumampas sa improvisasyon at bumuo ng iyong kalayaan.